Jonah Jenes Pavila. At ngayong araw na to ay meron tayong kasama, walang iba kundi si Mr. Brian G. Gomez. Okay. Siya ngayon yung ating i-interviewin tungkol sa educational system na meron ng isang bansa. So, anong bansa ang merong alam si Mr. Brian tungkol sa background information, background educational system ng isang bansa? So, ang bansang yon ay Canada. Okay? So, nagtataka kayo ngayon kung bakit Canada at kung ano ang kaalaman ni Sir Brian doon. So, si Sir Brian ay merong 3 anak na nag-aaral sa Canada. Ano pong pangalan ng mga anak niyo, Mr. Brian? Ang panganay ay si Jenard Roniel Blas Gomez. Yung pangalawa ay si Jane Natalie Blas Gomez. At yung pangatlo ay si Galatea Naomi Blas Gomez. So, yun yung mga anak niya nag-aaral sa Canada. So, mismong mga anak niya nakaranas ng ano nga bang edukasyon? Paano bang takbo ng edukasyon doon sa bansang yon? So, nakaraang linggo, tama po ba Kuya, Mr. Brian, na umuwi dito yung mga anak nyo, nagkaroon kayo ng bonding, nagkasama kayo, tapos yes, merong kwentuhan, di ba? Ano lang po natin, meron lang po akong ilang mga katanungan. Siyempre, pakiramdam ko po, nabanggit to ng mga anak nyo sa inyo. So, ready ka na po ba? Sige. So, number 1, describe the education practices your son and daughter has observed in his school in Canada. O sa Tagalog naman po, ano po yung mga education practices na na-observe ng mga anak nyo doon sa bansang pinag-aaralan po nila ngayon? Ayun, naikwento ko nila. Tulad niyan, nasa Christian school sila, napapractice pa rin yung, alam niyo, yung araw-araw na pagdarasal. Siyempre, yung iba yung bansang napuntahan nila, which is hindi pa rin nakakalimutan yung family sa Diyos, pagdarasal. Pangalawa, siyempre, para mabuti. Alam mo, hindi rin na skip yung pag-aaral. Dapat tuloy-tuloy. So, sabi ko nga sa kanila, yung opportunities, napakaganda. Tapos, maganda doon, huwag pa doon, siyempre, habang nag-aaral, may mga allowances yung mga bata. May allowance po sila. Okay. Thank you po. Ngayon naman po, salamat po sa unang tanong. So, ganun pa rin po pala, no? Exposed pa rin sila sa mga, kung ano yung meron dito noon. Yes, no? May part pa rin na yun pa rin po yung nakikita nila. Okay po, proceed tayo sa next question. What are the best strategies your son would suggest to apply in the Philippines and why? Napagkwentuhan niyo po ba yun? Nabanggit niya po ba ano yung mga strategies doon sa school na yun yung talagang nagustuhan niya? Na gusto niya pong gusto ring i-apply dito? Ano po kaya? Sana ikwento ng panganay ko kasi siya talaga yung unang tinanong. Kasi alam mo yun, siya yung panganay. Yung pangalawa na itanong ko rin naman sa kanya. Ang kagandahan lang din doon is binibuild ka rin ni school na para maabot mo rin yung future. Kung anong pangarap mo, kung anong gusto mo pagtapos mo ng high school. Diba? Kung anong pwede mo may tulong sa government kasi naikwento nga rin nila na bawal yung tao mangmang, bawal yung tao walang pinag-aralan. Kasi once na hindi nila tinulong yung pag-aaral, may possibility na ma-deport sa mga Pilipinas. So kailangan pursigin nila yung pag-aaral. Kaya sabi ko kanila, okay mawalan, okay panginan ng loob. Kahit na mahirapan ka mag-English, pero mabilis lang. Na-adapt naman na kagila pag-English doon para maintindihan nila yung teacher, yung syempre yung kapwa nila, kahit na ibang lahi, Pinoy, pero masaya naman daw. Masaya. Opo. Salamat po, Mr. Brian. Maganda naman po yun. Sunod naman po, meron pa kaming pangatlong tanong. Give some challenges your son's school has faced or how did they overcome those challenges? What strategies did they make to overcome the problems in school and what are their coping mechanism? Di ba po sa school may mga problema, may mga pinagdaraanan po sa paaralan. Ano po yung nabanggit ng anak nyo na maganda tong ginagawa sa school namin na to kasi napiprevent ito, nasusolusyonan ito. May pwede po ba kayo ibigay na specific
na problem at saka specific po na solution? Meron. Tulad yan, may bakasyon sila. Pag-bakasyon sila dito. So, hindi pwedeng maputol yung pag-aaral. Which is, everyday may email sila natanggap tungkol sa school, sa pinag-aaral nila, sa may mga questionnaires na dapat sagutan para at least wala silang ma-miss out. Pag bumalik sila, meron man sila siguro makaligtaan, konti lang, para pagbalik nila ng Canada is hindi ganun na sila kalayo sa pinag-aaralan. Na at least tuloy-tuloy pa rin. Kaya sabi ko, ganun pala yun. Kala ko bakasyon na kayo. Yung pala, nag-aaral pa lang sila. Online. At saka po, hindi lang po sila yung may natutunan sa mga kinuwento niya. Mismo kayo po, no? Parang na-realize nyo, uy, ganito pa lang sa Canada. Parang pati po kayo napasahan ng information kung paano yung educational system ng Canada mag-work. May narinig po, may nabanggit po kayo sa akin kanina tungkol po sa cutting class. Yes, sa Ano po yung sa cutting class? Kasi merong cutting classes. Ayun, sige, kayo na lang po yung magkwento. Ayun na, doon kasi medyo mahigpit sa oras eh. Alam mo naman yung mga ibang lahi. Tsaka sa mga teachers sila medyo mahigpit. Pagdating sa oras. Hindi Filipino tayo. Hindi Filipino. Pagka sa sabi at doon na lang tayo. Ayun na, kailangan pag alam mo ang gusto mong mag-bathroom, kailangan within 5 minutes or 10 minutes, kailangan makabalik ka sa classroom. Which is, kasi nag-aaral kayo. Pag sumobra ka sa oras, i-consider na yun ng teacher mo as cutting classes. Siyempre, may mention ka na sa buong school na dapat makabalik ka sa classroom dahil nag-aaral pa kayo. Opo, yun na po ba yung nabanggit nyo sa akin na kapag wala pa in a minute or in a 5 minutes yung isang student, i-announce sa buong school po ba yun? Yes, Talagang maririnig na buong classroom. Halimbawa, Brian Gomez, go back to your, di ba po sinabi niyo sa akin kanina, go back to your classroom. So, lahat makakaalam na, uy, ang batang to. So, mahihiya. Mahihiya. Maganda. Pero, wala namang masyadong gumagawa ng ganun nun dahil nga, sabi nga nila, naikwento nila sa akin na walang taong bastos ko. Actually, bawal na magmura dun eh. Wow! Walang batang nagmumura po. Bawal ang bully dun, bawal ang magmura. Kasi, tinuturo din sa kanila. Thank you po. So, dahil nga po sa nahihiya sila no na mahuli, nahihiya kang mahuli, hindi mo nagagawin, no? Hindi mo nagagawin. Magandang activity na pwede rin namang, kaya pala gusto niyang i-apply dito para pag natatakot kasi ang mga bata na ano po sila, no, na parang hindi na nila gagawin yung kalokohan na yun, parang kitino, di ba po? Sige, thank you so much po doon. So, for question, compare how effectively the Philippines and the country where he is manage their own education. What is the strategy of the Philippines in the operation of their education and the strategy of the country where he is currently studying? Pwede niyo po bang syempre po 'di ba nakwento niya rin sa inyo mga ganito ganyan. So, na kwento niya po ba na ikumpara niya po ba kung ano yung effectivity ng Philippines sa pag-manage ng education system at ng educational system po doon sa paano po nila effective na sasagawa yung mga practices, yung mga dapat gawin doon. Ayun na, tulad na ng banggit ko na sobrang strict din ng school doon. So, sa atin dito, diba, dito stricto din naman. So, mas mahaba lang yung oras ng pag-aaral dito compare sa oras ng pag-aaral dito. Diba, alas 3, 9 in the morning, kailangan na sa school na. So, mas maaga naman din ang uwi nun. Mga alas 3, kaya makakauwi na sila. Pero dapat mag-aaral pa rin. At saka, pangalawa, hindi na sila nahirapan doon pag pumapasok. Kasi tulad dito, papara ka ng tricycle. Doon, hindi. Pumunta ka na ng bus stop na kailangan. Alam mo, alas 6, dadaan na yung bus. May service po ba? Update. Service sa school yun. Araw-araw umiikot yun. Pag na-miss mo yung isang bus, meron pa isang bus na darating. So, possible malate ka na, pero mag-aabol pa rin syempre ng oras. Okay po. Thank you. At saka, kahit halimbawa winter season, winter season, mahigpit din. Kailangan
laging naka-winter coat kasi babalik ka, maapektuhan yung parents mo. Bakit di mo nalagay? Kasi malamig, hindi ako makapasok. Parang hirap ako kumilos. Mag-aaral ka pa rin. Walang excuse. Okay, sige, mag-homestay. Balik po tayo sa number 4. Meron pa po kayo gustong i-share. Ano nga po yun? Ano naman, tungkol naman sa grading system. Diba sa atin din sa Pilipinas, 75 ang passing. Doon 50 naman. Pero yun naman ay talagang pinaghihirapan. Imagine yung panag-i-exam doon. Hindi 1 seat apart. Halos 2 seat apart ang pagitan. At ang dala-dala mo lang ang ballpen. 2 seats? Wala kang dalang cellphone, wala kang dalang bag, dadali mo lang ang ballpen. Wala kang magagawin, sasagot ka lang. So, ganun kahirap din, ganun kahigpit. Pero, nakaya naman. Kung naikwento ka sa kanina, sabi niya, kaya naman ka. Basta lagi mo nang tatandaan yung pinag-aaralan. Very good naman. Tungkol naman po sa average, na nabanggit niyo po sa akin kanina. Ang average ay, so sa Pilipinas, 75. Okay na tayo sa 75 ngayon. Doon naman 50. Pero sa 50 na, mahirap na kunin yun. Mahirap na kunin yung 50. Bali po ang passing nila 50 po? 50. 50 ang Sa passing nila. Canada. Pero sabi ko nga din, mahirap na kunin yung 50 na yun. Dahil, isipin nyo naman, English doon. Paano lang maasa like sa Pilipinas, Tagalog. Pero pag tinanong ka English, basta ka, pero pag doon ka na, pag tinanong ka, alam mo na sasagot mo. Tsaka mahirap po mag-express sa English, no? Unlike sa Filipino na nasanay yung mga bata. Pero okay lang, mabilis na sila natuto. Nung nandun sila, mabilis na sila. Doon ako natuwa na mabilis sila natuto. Lalo sa school, syempre sa bahay. At saka po kasi, dahil nga po, napapaligiran ka ng mga foreign students, di ba po? Tsaka malaking tulong din doon yung mga Pinoy. May mga Pinoy din. May mga Pinoy na mga klase. Malaki rin tulong. Tsaka yung community, malaki rin talaga tulong sa ganung bagay. Sa pag-aaral. Sa guidance. Sa guidance, yes. Malaking tulong yun sa akin. Hindi sila na panghihinangan. Kaya diba hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Ilang taon na nga po sila doon? 5 years na. 5 years. 5 years? Okay. Thank you po. So next naman po, nabanggit niyo po kasi sa akin kanina na grateful po, grateful yung anak niyo, na grateful siya. So, alam ko pong grateful siya dito sa bansa natin at saka sa bansa niyang pinag-aaralan niya yun. So, number 5 question po. How grateful your son was that he had the experience of studying in 2 countries. So, for him po, what has education in the Philippines done for him and the education of the country where he is studying now? So, ano po yung gano'n po siya nagpapasalamat sa dalawang bansa? Tsaka, bakit po siya nagpapasalamat ng gano'ng klase? Ayun. Sa mga naikwento niya rin nga, di ba? So, yun na nga. Unang-una siya natuto sa Pilipinas. Yung knowledge na una niya natutunan ito, lalo una yung pag-English. Hindi naman talaga yung na-expect na nakakarating siya doon. Pero, sabi ko nga, dahil nag-aaral, natututo, laking pasalamat niya na hindi siya nahirapan mag-English pagdating doon. Dahil syempre, natutunan niya sa Pilipinas. Una-una rin. Pangalawa, syempre, yung lagi pagdarasal, nadala na rin naman nila doon. Sabi ko, mas magandang future. Kahit di na para sa akin, para sa mga. Opo. Tsaka nabanggit niyo po na sobra po siyang nagpapasalamat dun sa country kung saan siya nag-aaral ngayon dahil po sa parang may future, may opportunities po ba? Yes, may offer na agad ng school. Bago ako gumraduate. Basta pagtungtong mo ng eskwelahan, may offer na agad. Kung anong gusto mo pag tapos mo. Kung bago magtapos. Kaya medyo ngayon undecided pa sila kung ano kasi daming offer. Marami. Parang after mo ito agad, parang pipili ka na lang. So, dahil nga po sa marami kang pagpipilian. Maraming opportunities. Nahihirapan. I mean, di naman sa nahihirapan pero hindi nila alam. Sobrang parang overwhelmed ka rin. Dami lang offer nila, diba? Parang pwede mo lahat kunin pero syempre, pipili ka lang kung saan talaga. So, sayang yung panahon eh. Sayang yung panahon. Tsaka, may idea po ba kayo kung ilang taon lang? Parang ilang taon lang yung mga school? Anong school? Sa college? I mean, sa Canada po, parang ilang taon yung high school nila, ilang taon matatapos yung
ano nila, yung high school, yung college nila? Ay, ano rin naman sila, standard din naman sila. Kaso nga, mas maikli na talaga yung oras ng pag-aaral nila. Yung klase po nila? Ay, yung klase nila, mas maikli na yung oras ng klase. Tsaka syempre, yun natin, standard na rin, di ba tayo, pag-aaral dito is August na rin. Saan lang ganun din naman din. Ano dyan talaga mahirap dun pagka winter season, yan talaga mahirap mag-aaral dito. Okay, thank you so much po, Mr. Brian. Sa mga binahagi niyo po, hindi lang po ako yung natuto, pati po yung mga manonood natin. Yes, so, thank you so much po sa pagpapaunlak na ma-interview kayo. Salamat Medyo din, may salamat struggle po tayo ngayon na makaharap ng area ng mga ano. Tapos may work pa po si Mr. Brian. So, Okay lang, okay talagang yung effort po niya, grateful tayo kasi binigyan niya po tayo ng chance. So, Yes, dahil po sa naging successful po ang interview na to, meron lang po kaming pakonting regalo. It's just Thanks. gift of appreciation po. Nabutas na. Gift of appreciation po para sa help ni Kuya Brian na matapos ng interview. Congratulations Thank you, po. thank you dito. Congratulations Good luck sa future. Apo. Thank you po. Pagka may, thank you rin. Apo. Lapit ka lang. Okay. Ingat ha. Thank Good luck. you. God bless po. Bye. Bye, God Thank you, bless. Mr. Brian.